Anthony Edwards hindi matanggap ang ginawa sa sariling fans. Malungkot ngayon ang lagay ni Jordan Poole. At Warriors parang nakuha na rin si Markkanen kay Kelly Olynyk. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangpormang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves ay nasa pababang direksyon. Natalo muli ang Timberwolves sa kanilang ika-4 na sunod na laro kagabi laban sa Sacramento Kings, 115-104. Matapos ang laro, nagpahayag si Anthony Edwards ng kanyang pagkadismaya at sa kabila ng inaasahan, inulit ang galit sa fanbase ng Timberwolves dahil sa kanilang pagbubu at pag-alipusta sa mga manlalaro sa home games ngayong mahirap na yugto. Kitang-kita naman, nakikita ng team, nakikita ko, nakikita ng coach, nagbubu sa amin ang mga fans. Ang crazy talaga ng ganong bagay, bro. Binubu kami sa sarili naming arena. Napaka-disrespectful, grabe talaga. Nagkaroon ng disenteng laro si Edwards sa kabila ng kanyang kawalan ng bisa sa shooting. Nagrehistro ng 29 points, 9 of 24 shooting, 5 rebounds, 5 assists, and 3 steals, with shooting 44.4% from the free throw line. Ngunit hindi ito sapat upang maputol ang losing streak ng Timberwolves. Pinag-usapan din ni Edwards ang iba't ibang paksa pagkatapos ng laro, kabilang ang isang mahabang rant kung saan tinawag niyang soft ang buong team at inakusahan ang mga manlalaro na parang frontrunners ngayong season. Malinaw na ramdam na ang pagkadismaya sa hanay ng mga manlalaro. Panahon na para patunayan ni Edwards ang pagiging leader. Ito ang panahon na kailangang patunayan ni Edwards kung anong uri ng leader siya. Si Edwards ang pinakamagaling na manlalaro sa Timberwolves at inaasahang gagabay sa koponan upang maiyahon sila sa masamang forma. Sa mga ganitong pagsubok, ang mga leader ang tinitingala at kailangang gawin ito ng Timberwolves upang makabangon. May sapat na talento ang Timberwolves upang maglaro ng maganda bawat laban. Gayunpaman, ang trade kay Julius Randle ay tila nakaapekto sa team chemistry. Sa kabila nito, hindi pa rin maikonekta ng roster ang kanilang laro kasama ang dating Knicks star, lalo na't kitang-kita kung gaano kahusay mag-gel ang Knicks kasama si Karl Anthony Towns. Maililigtas ba ni Edwards ang season ng Timberwolves? Maaga pa rin naman sa season, ngunit kailangang bumalik agad sa tamang direksyon ang Timberwolves. May hawak silang 8-10 record at kasalukuyang nasa ika-12 pwesto sa Western Conference. Malayo ito kumpara sa nakaraang season kung saan sila ang ika-3 pwesto sa matinding Western Conference. Kung magkakaroon ng pagbabago, kailangang si Anthony Edwards ang manguna. Dapat dalhin ng dating All-Star ang team sa kanyang balikat at gabayan sila tulad ng inaasahan mula sa isang manlalaro ng kanyang kalibre. May sapat na talento si Edwards para gawin ito, ngunit sapat na kaya ito upang makabangon ang Timberwolves? Ipinapakita ng NBA ngayon na ang team na umaasa lang sa isang magaling na manlalaro ay hindi nagtatagumpay sa mahabang panahon. Maaaring manalo sila ng ilang laro, ngunit hindi sapat ang isang consistent na manlalaro para makapasok sa malalim na playoff run. Kailangang mag-step up sina Julius Randle, Rudy Gobert, Naz Reid at Jaden McDaniels upang suportahan si Edwards at mahanap ang kanilang groove. Susunod na maglalaro ang Timberwolves laban sa Clippers sa kanilang home court sa Sabado ng araw na siyang huling laro nila sa NBA Cup. Eliminated na sila mula sa susunod na round ng NBA Cup matapos matalo sa kanilang 3 nakaraang laro, ngunit maaari nilang gamitin ang laro upang makabuo ng momentum sa pamamagitan ng isang mahalagang panalo, lalo na't mediocre ang kanilang 8-10 record this season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa team na ito ngayon? Sa sumunod na balita naman, ang debut season ni Jordan Poole kasama ang Washington Wizards ay puno ng mga hindi magagandang sandali sa court kung saan halos lahat ng nakakahiya at nakakatawang lowlight ay nag-viral at hindi ito nagbago ngayong season. Si Poole ang nasa sentro ng isang kapalpakan sa loob ng 4 na segundo sa pagkatalo ng Wizards sa Los Angeles Clippers 96-121 kung saan nag-turnover siya ng bola, nag-contest ng maagang shot ni James Harden bago mag-buzzer at saka pa niya ito na foul sa pamamagitan ng pagtalon ng wala sa posisyon. Ang Washington Wizards ay kasalukuyang nasa pinakailalim ng NBA standings na may 2-15 na simula sa season at natalo na sila sa huling 13 laro ng sunod-sunod. Malinaw na ang koponan ay nasa kalagitnaan ng isang rebuild at nagbibigay ng minuto sa kanilang mga batang manlalaro tulad ni Bob Carrington, Bilal Coulibaly at iba pa.
Si Poole ay nakakatanggap ng consistent na minuto para sa koponan na may average na 20.3 points and 4.7 assists this season. Nasa kontrata pa rin siya hanggang season 2028. Kaya walang dahilan para ibangko siya maliban kung gagawin siyang tradable asset balang araw. Maaaring mapabuti ni Poole ang kanyang value kung magiging consistent siyang banta bilang isang guard sa court, ngunit tila pababa ng pababa ang kanyang stock bawat season, lalo na't kulang siya ng impact sa Wizards. Marami siyang naging lowlights noong nakaraang season, tulad ng pagtatangkang itulak ang kanyang kakampi palabas ng corner para sa isang 3-pointer o pagkuha ng mga hindi seryosong shot sa pagtatapos ng laro ng walang intensyon na manalo. Ang former champion ay hindi nadala ang championship mentality sa Wizards sa kabila ng halata niyang talento sa court. Jordan Poole sana'y nananatili pa rin sa Warriors. Lahat ay nakakita ng inconsistency sa laro ni Poole noong siya ay sumisikat na bituin sa Golden State Warriors, ngunit tinanggap nila ito dahil sa mataas niyang produksyon para sa isang panalong koponan. Hindi na natin nakikita ang bersyong iyon ni Poole matapos ang 2021-22 season dahil ang kanyang pagsikat sa court ay sinasabing nagdala ng kayabangan sa locker room na naging dahilan ng pagsuntok sa kanya ni Draymond Green sa training. Kung nakontrol lang ni Poole ang kanyang ego at kung hindi naging unprofessional si Draymond sa pagsuntok sa kanya, posibleng nanatiling competitive ang Warriors. Si Steve Kerr ang nagdala ng pinakamagaling at pinakadisiplinadong laro mula kay Poole sa kanyang karera, ngunit ang bersyong iyon ng guard ay hindi na makikita sa Wizards. Maaaring balang araw ay mahanap muli ni Poole ang kanyang spark bilang isang manlalarong panalo, ngunit hanggat gumagawa siya ng mga lowlight sa pinakamasamang koponan sa NBA, walang team ang magkakaroon ng interes na bigyan siya ng pagkakataon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi gumawa ng malaking trade ang Golden State Warriors sa NBA off-season. Sa halip, pumasok sila sa bagong season na may malalim na roster na tila kulang pa ng isang star caliber player upang maging lehitimong contender. Maganda ang naging simula ng Warriors ngayong taon at napatahimik nila ang ilang kritiko na nag-akala na mapupunta sila sa ilalim ng Western Conference standings. Bagamat nasa ikatlong pwesto pa rin sila sa West, natalo ang Warriors sa tatlong magkasunod na laro. Hindi ito sapat na dahilan upang magdulot ng malaking pagbabago sa coaching staff o front office, ngunit marami ang naniniwala na magiging aktibo ang Warriors sa trade deadline. Mas naging malamang ang paggawa ng trade ng Golden State matapos ma-season ending ang ACL injury ni DeAnthony Melton. Si Melton, na naitalaga ni Steve Kerr bilang starting shooting guard, ay malaking kawalan sa lineup ng Warriors. Sa isang kamakailang video ng Bleacher Report, sinabi ng NBA insider na si Jake Fisher ang ilang paraan kung paano mapupunan ng Warriors ang pagkawala ni Melton at kung paano nila magagamit ang expiring contract nito para sa trade. Isa sa mga pangalang nabanggit ni Fisher bilang posibleng target ng Warriors ay ang Toronto Raptors center na si Kelly Olynyk. May mga NBA executives na nagsabi sa akin na target ng Warriors si Kelly Olynyk sa trade deadline, babagay siya sa sistema ng team. Bagamat hindi mapapalitan ni Olynyk si Melton sa rotation, mapapalakas niya ang Golden State upang mapa-improve ang kanilang frontcourt depth. Bilang isang stretch big, maaring gampanan ni Olynyk ang papel na ginampanan ni Dario Saric para sa Warriors noong nakaraang season. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Kelly Olynyk?